Napag-usapan na ho ba ninyo, dito pong itong nangyaring mass shooting na ito sa Tacloban, kung panahon na para magkaroon po ng lockdown drill na ginagawa po sa Estados Unidos, meron na ho bang ganong kaisipan ng DepEd ngayon? Sa panahon na mangyari yan sa isang paaralan, bagamat ayaw natin mangyari, ano ang dapat na gawin ng mga estudyante at mga guro? Pinag-iisipan na po natin, Manong Ted, na magkaroon ng active shooting protocol. Ito po ay alam ko sa US merong ganito. So napag-usapan na namin yan kahapon kung paano natin magagawa rin ito sa ating mga paaralan na mga protocols. And yung nangyari po sa sa Tacloban, nag-lockdown po talaga yung school nang dumating yung habang tumatawag sila sa PNP, nagsara po ng pintuan po ng gate po talaga yung so hanggang sa dumating yung PNP natin. Pero gusto nating i-formalize yung protocol, Manong Ted, para applicable ito sa lahat ng schools natin sa buong Pilipinas. Opo, kasi kung meron nga tayong drill para po sa lindol, sa ganitong pagkakataon, ano ba ang dapat na unang gagawin ng mga estudyante? Kasi nakita ho natin yung video nung namatay na bata na siya lang naglakas ng loob, di ba, na nagsarado ng pintuan. Sa mga panahong ganon, ano ba dapat ang kilos ng mga bata? Although naunawaan natin, kapag pinag-usapan to, baka may takot na kaagad yung mga bata, di ba? So how do you manage that? No? Yung pagbibigay sa kanila ng informasyon, yung exercises, hindi ba? Para ho tumanim sa kanilang isipan na pag ito ang nangyari o kaya may mananaksak, masakit man pong, kumbaga, at mahirap ipaliwanag, pero yung nga, kung napapanahon na ba na masama na ito sa mga drills ng mga bata? Naniniwala pa kami dyan, Manong Ted, na by incident po kailangan pong may sariling protocol. Hindi kasi ngayon parang earthquake drill lang po tayo. Mayroon, pero with this happening in our schools, baka po tama po kayo sa inyong question na magkaroon na rin ng kanyang iba't ibang protocols depende po sa insidente na nangyayari sa school. And then, sa ganung pagkakataon po, you need an expert, no? Para po doon sa psyche ng mga bata na hindi naman magbigay po ng maaga pa lang na trauma na yung bata, doon pa lang sa ganung uri po ng mga pagsisenaryo, no? Tama po, Manong Ted. Kasi nung kinausap ni Sec Angara yung mga estudyante kahapon, parang ang initial na nila, parang ayaw muna nilang bumalik sa school eh. So, isa rin ito sa binibigyan ng pansin ng DepEd na ano yung mga nakaabang na modality para sa mga ganito na nagpapagaling muna at ayaw mo nang bumalik sa school. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.